Magandang araw mga kapatid at mga kababayan. EJ Morse once again. Welcome to my small channel. Thank you for joining me today at sana sa ating mga kababayan sa lahat ng dako ng mundo, kung saan mang dako ng mundo kayo naroon ngayon, ay nasa mabuti kayong kalagayan. Meron po tayong pag-uusapan today. Related ito doon sa nangyayaring rally diyan ngayon sa EDSA. Merong nagaganap na una yung sa People Power Monument at meron ding mamayang hapon, meron din mangyayari mamayang hapon yung grupo nila Professor Cielo Magno doon naman sa EDSA Shrine. Kasama diyan sila Justice Carpio. So may tatlong grupo ng magaganap na rally today at kasalukuyang nagaganap diyan sa may People Power Monument. Yan po ay related doon sa ating discussion for today. Alam nyo, itong sila Professor Cielo Magno at sila Justice Carpio, isa yan sa mga ginagalang nating mga personalidad dito sa ating bansa. Datapwat, meron naman tayo ring sariling paninindigan, meron tayong sariling paniniwala doon sa mga kanilang tinitindigan. At with all due respect, yun ang gusto kong pag-usapan natin today. Sabi nga ni Professor Cielo Magno, itong 2025 GAA or itong budget ng 2025 is the worst budget ever ng gobyerno. Well, she's entitled to her own opinion and we respect that. Hindi ko rin naman sinasabi na malinis ang pagkakagawa ng budget na to. Ang tanong, tatayo ba sa Supreme Court yung i-final na kaso to declare this GAA unconstitutional? Tatayo ba ang kasong ito? Kasi ang pagkakadinig ko, nag-file na sila ng kaso. Or kung magpa-file pa lang, tatayo nga ba ito? Sapat ba ang katibayan para i-declare itong unconstitutional? May sapat na ebidensya ba ito? At may patutunguhan ba ito? Kasi, ang tanong dito, may nangyari na bang korupsyon? Kung pagbabasihan natin yung mga lumabas na dokumento at yung pinirmahang GAA ni PBBM, meron na bang nangyaring korupsyon? Kung meron naman, okay lang, go for it. Pare-pareho tayong mga mamamayan, gusto nating malaman ang katotohanan. Ang problema lang po, sa aking paningin, wala pa akong nakikitang korupsyon dito. Tama po ba ako? At kung ako ay tama, ito ay isa na namang exercise in futility. Walang patutunguhan, walang katuturan. Kung tama ako, na inuunahan natin ang problema, meron na ba tayong krimen na nakita? Meron na bang korupsyon? Itong mga pagkilos o mga pananalita ay welcome naman. Kaya lang, kung ang pinaninindigan natin ay hindi ganun katibay, ang ginagawa nating pag-rally-rally na hindi naman nakatumbok doon sa problema, sa aking paningin ay nakakadagdag lang sa gulo ng bayan. Kung ang proseso sa lower house ang problema, kung si Speaker Romualdez ang problema, bakit hindi yan ang tumbukin at pagkaisahan natin, i-pressure ang presidente na palitan si Romualdez? Tinanggal na nga si Saldico eh. Ibig sabihin, talagang may nakikita na hindi maayos sa leadership ni Romualdez. Ang punto ko rito, kung ang nireklamo natin ay yung GAA,
Si Professor Magno ay meron na nga daw silang, yung grupo nila ay nag-file, ang pagkakaalam ko, ng kaso against this GAA sa Supreme Court. Ang problema, it is very unlikely na makikialam ang Supreme Court sa proseso ng pag-prepare ng budget. Very unlikely. Kasi ano yan, may separation of function and powers, hindi ba? Dapat klaro ang reklamo tulad nga kung meron ng graft and corruption. Kaso wala pa nga. Wala pa tayo doon. At kung ang sinasabi nila Professor Magno ay ito yung worst budget ever, ang tanong ko, nabusisi ba niya ang GAA doon sa 6 years na pagiging presidente ni Digong Duterte? Kaya niya nasabi to? Privy ba siya sa mga naging proseso sa pagpapa-approve ni Digong noong presidente pa siya sa kanyang budget? Kung hindi naman siya privy doon sa mga nangyari doon sa pagpapa-approve or sa pagkaka-approve ng mga budget during the presidency of Digong Duterte, tama ba na sabihin ni Professor Magno na ito yung worst budget ever? Tama ba yon? Yan po ang mga tanong natin. At hindi rin ba siya aware na indirectly inaabsuelto na niya si Digong Duterte? Hindi rin ba siya aware na nagpi-free ride itong mga supporter ni Digong dahil dyan sa kanyang paninindigan at sa kanyang posisyon na yan? Narinig nyo ba yung sinabi ni Retired General Rio sa interview ni Christian Esguerra? At ang alam ko, kasama nila sa rally ang grupo na yan. Ang grupo nila Retired General Rio na nagsasabing meron silang ginagawang mga senaryo or scenario making at ito daw ay posibleng pagpapaupo kay Rodrigo Duterte kapalit ni PBBM kung ang mag-i-initiate ng pagpapatalsik kay Bongbong Marcos ay si Duterte mismo. Aware ba kaya dyan si Professor Cielo Magno? Sinabi yan, narinig ko. Napanood ko kagabi yung interview ni Christian Esguerra kay Retired General Rio. Ang pauupin daw dyan, isang posibleng paupuin daw kung magkakaroon ng takeover or pagpapalit ng presidente ay si Rodrigo Duterte kung, sabi niya pa, kung ang grupo niya ang mag-i-initiate nito. Aware ka ba dyan, Professor Magno? Minsan-minsan kasi makikinig kayo sa intel ni Senator Trillanes. Kasi, militar yan. Dating militar yan. Kaya kahit papano, meron pa rin talagang mga intel, mga information na nakukuha yan. Meron pa rin mga nakukuhang intelligence report yan. Kaya nga ayaw nyo sumama sa rally nyo. At gumawa na lang siya ng sarili niyang rally kung saan nakafocus ito sa support sa pag-impeach kay Sara. Na mas malinaw at may tamang paninindigan sa ngayon. Again, hindi ko naman sinasabing malinis talaga yung pagkakagawa ng budget. Nagaa. Kaya lang, yung proseso, mahirap kalabanin sa korte. Mahirap hanapan ng ebidensya. Ngayon, baka dapat i-redirect natin yung effort para mas may dating, mas may ma-accomplish tayo. Ang alam ko rin, of course, bukod sa iba pang grupo, nandyan si Justice Carpio sa rally ngayong hapon. Again,
Isa yan sa mga iginagalang natin mga personalidad sa ating lipunan, kasama na rin si Cielo Magno. Kaya lang po, baka masyadong maliwanag ang spotlight at nakakaligtaan ninyo ang maliliit na detalye na para maging kapaki-pakinabang ang ating pagkilos para sa mamamayan. At lalong-lalo na, dapat hindi kayo nagagamit ng mga grupo ng mga pro-Duterte. Alam ko po, you have all the best intentions para sa bayan, kaya lang minsan-minsan, makikinig din kayo sa ibang opinyon na lihis ng konti sa inyong opinyon. Okay po? Yan po yung aking discussion para doon sa ginagawang pagkilos nila Professor Cielo Magno at kasama na rin nga si Justice Carpio. Puntahan naman natin ang isa pang related issue tungkol dito sa budget or yung GAA. Itong pinupunto naman o ito namang rants ni Attorney Vic Rodriguez. Kilala naman natin kung sino to. Ito ay dating Marcos boy na nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, hindi ko alam kung ano yung detalye, at biglang-bigla napunta sa kampo ni Duterte. Ngayon, dikit na dikit ito sa mga Duterte. Okay? Si Attorney Rodriguez, sa totoo lang, parang tuluyan ang nawala sa hulog ang kanyang mga paninindigan. Nangingibabaw kasi sa kanya yung sour graping. Yun na nga, kini-question yung mga blanco doon sa bicameral report. Again, hindi ko sinasabing napakalinis ng proseso ng pagkakagawa ng bicameral report at yung GAA itself. Ang punto ko lang dito, nakasilip na naman kasi ang grupo ninyo ng maibabato kay PBBM. At mag-uumpisa na naman ng mga destabilization moves para masimplify yung kanilang plano para sa mga boss nila. At kung talagang ang intensyon ay malasakit sa taong bayan, ayos lang sana eh. Kaso, hindi rin palatable ang kanilang mga hidden agenda. At ang question nga, ay yung mga blanco daw doon sa bicameral report. Attorney, nasaan ang krimen doon? At paano mo patutunayan na may criminal intent doon? Kung mapapatunayan nyo na meron, edi pare-pareho tayong makikinabang dyan. After all, pera nga ng taong bayan yan ang at stake. Kaso nga iba ang intensyon nyo. Para sa isyong ito, kaya nagtatanong ako, nasaan ang krimen doon? Kasi yung approved version ng presidente, yung GAA, ay walang blanco. So paano mo mapapatunayan na may krimen o unconstitutional yung GAA? Eh wala namang blanco talaga doon sa GAA. Doon sa approved version, yung final GAA, walang blanco. So ang tanong ko, paano mo patutunayan na may krimen, paano mo patutunayan ang unconstitutional yung budget na yun kung irereklamo mo sa Supreme Court? Ganon din ang tanong ko kanina doon sa grupo nila Professor Cielo Magno. At gusto mo pa, lumabas yung mga nag-fill out na mga sinasabi nyong mga blanco. Paano yun? Eh kayo ang nag-aakusa, attorney. Alam mo yan. Kayo ang nag-aakusa, nasa inyo ang burden of proof. Tama ho ba? Kaya nga questionable ang rants ninyo. Gusto niyo lumabas yung mga gumawa or sinasabi niyo nag-fill out ng mga blanco
Gusto nyo spoon feeding. I-spoon feed ng mga inaakusahan nyo yung mga ebidensya. Ihain sa inyo. Isubo sa inyo. Ngek. Paano yun? Yung inaakusahan nyo pa ang magbibigay ng ebidensya sa inyo? Attorney naman. Mukhang wala sa hulog talaga yan. Questionable talaga ang moves ninyo. Unang-una, obvious na obvious, kitang-kita kung gaano kakadikit sa mga Dutertes. At alam na alam din na ng lahat ng tao kung ano ang agenda ng mga Dutertes. Kaya nga wala kang moral ascendancy para mag-question dyan sa supposed irregularities ng preparation ng budget. Kasi hindi yan para sa taong bayan. Yung galaw nyo. Hindi yan para sa taong bayan. Yang ingay mo ay para sa'yo. At para sa mga amo mo. Na nung unang lumabas ang issue na yan, binanggit agad ni Digong Duterte ang mga pulis at military. Kesyo hindi daw ito magugustuhan ng mga pulis at ng mga military. Nakita mo na kung ano ang tumatakbo sa utak ng amo mo. Yun agad ang binanggit. Eh di wow, alam na this. Starting the agitation process again. Yan na naman kayo. Tapos lahat kayo dyan sa grupo nyo, nagsasakayan na sa issue. Dahil sunog na sunog yung inyong pulburon issue. Dahil urong na rin yung mga maisog rally nyo. So, huwag pikein ang pagiging makabayan. Wala pong kakagat dyan. Dahil kitang-kita ng mga mata ng Pilipino kung ano ang inyong side of the story. Kung ano ang inyong intensyon dito sa mga nangyayari. We do not have a perfect system. We do not have a perfect government. And we do not have a perfect president. But we cannot allow another Duterte to be in power and lead this country again. Yan po ang karamihang paninindigan ng mamamayang Pilipino. Pakinggan nyo ang mga sinasabi dyan sa rally. Pakinggan nyo. Hanggang dito na lang mga kapatid at mga kababayan. Thank you once again for joining me today. Sana na linawan tayo sa mga isyung ito. At sana naintindihan nyo rin yung aking side. While we respect the opinion of other people, paninindigan po natin ang ating stand sa mga issues na to. And once again, thank you so much. At para dun po sa mga bago lang dito sa ating channel, kindly subscribe and hit the notification bell po. Please like this video or this vlog once again, and kindly share this episode, this video to your relatives and friends para marami makarinig at marami makaalam dito sa ating issue na pinag-uusapan palagi dito sa aking munting channel. Thank you so much at magkita-kita po tayong muli. Bye-bye for now.